Amoy ng langis at bakal ang bumubungad kay Peter Mercado araw-araw sa kanilang maliit na talyer sa Cavite. Mula pagkabata, yun na ang karaniwang tunog ng buhay niya. Ang tunog ng mga makinang binubuksan, ang hampas ng martilyo at ang tawanan ng mga kliyente na matagal ng kaibigan ni Mang Ramon na kanyang ama. Sa edad na siyam, marunong na siyang mag-abot ng wrench at magpunas ng grasa sa kamay ng ama. Hindi siya tulad ng ibang batang kapitbahay na naglalaro ng tumbang preso o nag-aaway sa patintero. Si Peter nakatali sa mga gawain nila, pero hindi siya nagrereklamo. Sanay siya sa ganoong buhay. "Nay, alis na po si tatay," bulong ni Peter noon habang hinahaplos ang kamay ng inang payat na nakahiga sa kama. Mahina na ito at nilamon ng karamdaman. Sa tabi, si Mang Ramon na nakaupo at halatang pinipigilan ang luha. "Anak," tawag ng kanyang ina, "makinig ka kay tatay mo ha. Siya ang magtuturo sa iyo kung paano maging mabuting tao. Pasensya na kung hindi na kita magagabayan at maaalagaan." Tumango si Peter habang hawak-hawak ang lumalamig na kamay ng ina. "Opo, Nay. Magiging mabuting tao po ako. Magiging mekaniko rin po ako." Ngumiti ang kanyang ina bago pumikit ng tuluyan. Mula noon, parang tumigil ang oras sa bahay nila. Wala ng tawa, wala ng amoy ng nilulutong sinigang. Wala na ang ilaw ng tahanan. Nawala man ang ina, nagsikap pa rin silang mag-ama na maging masaya at ipagpatuloy ang buhay. Hindi na rin nag-asawa ng bago ang kanyang ama dahil walang kapantay para rito ang nanay niya. Nang sumapit si Peter sa 14 na taong gulang, nang una niyang marinig ang salitang pangarap mula sa ama. "Anak," sabi ni Mang Ramon isang gabi habang sabay silang kumakain, "hindi habang buhay tayong ganito. Darating ang araw, ikaw na ang may-ari ng talyer. Pero sana wag mong kalimutan, hindi lang pera ang sukatan ng tagumpay." Napatigil si Peter sa pagnguya. "Ano pong ibig niyong sabihin, tay?" "Ang tunay na tagumpay, anak, ay marunong kang tumulong kahit pagod ka. Yung marunong kang magmahal kahit walang kapalit." Tumango lang si Peter. Noon, hindi pa niya lubos maintindihan. Marami kasing bagay na itinuturo ang kanyang ama. Para sa kanya, mahalaga lang ay kumita, kumain at matulog ng walang utang. Pero ang mga salitang yon tumimo sa isip niya at kalaunan ay naging bahagi ng prinsipyo niya sa buhay. Pagdating ng high school, bihira siyang lumabas. Kapag may lakad ang mga kaklase, lagi siyang hindi makasama. "May kailangan akong ayusin sa shop," lagi niyang dahilan. Sa totoo lang, nahihiya rin siya. Hindi kasi siya marunong makisabay sa mga usapan ng mga ito tungkol sa kung ano-ano. Sa murang edad, medyo mature na rin kasi siyang mag-isip. Minsan, tinukso siya ng kaklase niyang si Lando. "Pre, puro ka makina dyan sa shop ninyo ng tatay mo. Wala ka bang crush?" Napangiti naman siya. "Wala akong oras para sa ganyan." Paano kung dumating si Dawan?" Biro ni Lando. Tumawa na lang siya. Masyado pa siyang bata para sabihing mahahanap niya na ang kanyang Dawan. Hindi naman siya nagmamadali. Gusto niya nga sana na kung sinong maging unang girlfriend niya, maging asawa niya na kaagad. Kaya nga ayaw niyang manligaw habang nag-aaral pa. Baka mabuntis pa ni Peter, lagot talaga siya sa kanyang ama. Isa pa, hindi siya sanay makipaglapit sa tao. Mas madali sa kanya ang makina na hindi nagsasalita, kesa sa pusong hindi niya alam kung paano ayusin. Pagkatapos ng high school, hindi na siya tumuloy agad sa kolehiyo. Tumulong muna siya kay Mang Ramon. Natuto siyang magbaklas ng makina, maglinis ng karburador at magpalit ng gulong nang hindi umaaray ang mga daliri. "Peter, ingatan mo tong bolts na to ha," sabi ng kanyang ama
nang minsang sabay silang nag-aayos ng motorsiklo ng isang tricycle driver. Yan ang nagpapatibay ng makina. Ganyan din sa tao. Pag nawala ang tiwala, bibigay ang lahat. Tayong dami nyo na namang hugot. Natatawa niyang sabi. Sandaling napahinto si Peter. Tinitigan ang mga kamay ng kanyang ama na magaspang, may sugat, puro kalyo pero matatag pa rin. Tay, bigla niyang sabi. Pag lumaki ako, ayoko ng ganito kahirap ang buhay mo. Gusto kong nagpapahinga ka na lang. Ngumiti si Mang Ramon. Kung yan ang pangako mo, masaya na ako anak. Dumaan ang mga taon, pinilit siya ng kanyang ama na mag-aral sa kolehiyo. Ayaw niya sana dahil masyado siyang tamad sa pag-aaral. Gayunpaman, ayaw pumayag ni Mang Ramon. Para rito, mag-isa na lang daw siyang anak, pagkatapos ay hindi pa pag-aaralin. Kaya't yon at wala siyang choice kundi ang pumasok. Kumuha na lang siya ng kursong Bachelor of Industrial Technology. Pero pagkatapos sa school, tumutulong naman siya kaagad sa kanyang ama. Anak, ikaw muna dyan sa karburador ng Wave 125 ha? Sabi ni Mang Ramon habang nagpapahid ng pawis. Opo tay. Mabilis na tumango si Peter at sinimulang kalasin ang pyesa. Habang inaabot niya ang tornilyo, napatingin siya sa kalsada. Dumaan ang mga grupo ng mga estudyante, magkakasabay na tumatawa, bitbit ang mga bag, ang iba ay nagyoyosi pa. May kasama ang mga itong babae, halatang bagong galing sa klase rin, nakapalda at may milk tea sa kamay. Uy, Peter! Sigaw ni Ricky, nakaklase niya. Hindi ka ba sasama mamaya? May birthday si Jess. Libre ang inuman. Ngumiti si Peter at marahang umiling. Pas muna pare, may trabaho pa rin ako dito sa shop namin. Ayan na naman, trabaho. Singit ni Ricky habang nakangiti. Seryoso bro, kailan ka ba matututong magpahinga? O maglandi man lang. Natawa si Peter pero hindi tumingin sa mga ito. Pag may pambili na ako ng pang-date at may oras pa, sa ngayon wala akong panahon dyan. Marami pa akong pinag-iipunan. Ay, ikaw talaga. Hindi ka ba natutokso? Ang dami naghihintay sa'yo sa campus ha. Ang daming nasasarapan at natatakam dyan sa biceps mo. Biro pa ni Ricky. Napatingin naman si Peter sa kanyang braso at pinunasan ng pawis sa noo gamit ang dulo ng kanyang sando. Simpleng kilos lang pero pansin niya ang tingin ng mga babaeng kasama ng mga kaklase niya. Huminga na lang siya ng malalim at nagpatuloy sa ginagawa. Alam niya sa sarili na maganda ang kanyang katawan. Bata pa lang, batak na siya sa trabaho. Pero hindi naman yun isang bagay na ipinagmamalaki niya at ginagamit para makapangbabae. Umiling lang siya habang tinatapos ang ginagawa. Hindi ako in sa mga ganyan pare. Hindi ko rin hinahabol yung mga ganyan. May tamang oras para dyan. Nang umalis na si Ricky at ang tropa nito, bumuntong hininga si Peter. Minsan, naiisip din niya kung ano kayang pakiramdam nang may nililigawan, nang may hinahatid pagkatapos ng klase, nang may inaabangan na good morning na texts. Pero sa tuwing naiisip niya yon, naaalala niya rin ang mukha ng kanyang ama, na pagod, kulubot, pero lagi pa ring nakangiti. Pagkatapos ng klase kinabukasan, napilitan siyang sumama sa mga kaklase sa kantin. Alam mo Peter, sabi ni Jen, isa sa mga kaklase nilang babae. Ang dami naming napag-uusapan, pero ikaw laging tahimik. Hindi ka ba talaga nagkakagusto kahit kanino? Napakamot siya ng ulo. Hindi sa ganun. Siguro hindi ko lang priority. Priority mo lagi si Mang Ramon at ang talyara, no? Sabat ni Leo, sabay tawa. Hindi ka ba nahihirapan? Sanay na. Saka kung hindi ako kikilos, sino pa? Si tatay matanda na rin. Ako na lang ang aasahan niya. Natahimik muna ang mga ito. Si Jen, ngumiti na lang at nagsabi, ang swerte naman na magiging girlfriend mo. Responsible ka, family-oriented pa. Napatingin siya kay Jen. Marami na siyang naririnig na may crush ang dalaga sa kanya.
Pero hindi niya naman ito gusto at wala pa talaga sa isip niya. Napailing si Peter, nakangiti pero may halong pag-iwas. Ayoko muna sa ganyan dyan. Hindi ko pa kaya mag-commute. Tsaka sabi ko sa sarili ko, magmamahal lang ako kapag kaya ko ng panindigan. Gabi na nang makauwi siya sa bahay nila. Habang kumakain sila ng sisig na tahong at kanin, biglang nagsalita si Mang Ramon. Anak, napapansin ko bihira kang lumabas. Lahat ng kabataan ngayon may cellphone, may jowa, may gala. Ikaw trabaho, aral, kain, tulog. Okay lang po yun, Tay. Sagot ni Peter habang kumakain. Hindi ko naman po hinahanap yun. Natawa ang kanyang ama. Hindi mo ba gusto ng kasama? Nagkibit balikat si Peter. Gusto pero hindi pa siguro ngayon. Saka ko na lang po iisipin pag may ipon na ako. Saka wag niyo pong hilingin na magkaroon ako ng nobya at baka buntisin ko agad. Muntik na siyang batukan ni Mang Ramon. Kaya natawa na lang si Peter. Biro lang yon, pero may parte sa kanyang totoo. Iwas muna siya sa tukso para makagalaw siya ng maayos sa pag-abot ng mga pangarap niya. Tumango si Mang Ramon habang umunguya. Hindi ko naman sinasabing magloko ka, anak. Pero huwag mong kalimutan, hindi puro trabaho ang buhay. Dapat marunong ka ring magmahal, hindi lang ng pamilya pati ng sarili. Dapat nga sa teenager may nararanasan ka na. Pero nalalampasan ka na. Wala ka ba talagang interes? Napangiti si Peter at marahang tumango. Oo nga po, Tay. Pero sa ngayon, kayo muna ang mahal ko. Kiss kita, Tay. Tumawa si Mang Ramon. Ewan ko sa'yo. Tumigil ka dyan at umayos-ayos ka. Baka mamaya hindi ka magkaroon ng asawa dahil sa kakaiwas mong lumandi. Hindi naman mangyayari yon. Hindi naman siya manhid. Nagkakaroon din siya ng crush at nagkakagusto sa mga babae. Lumipas ang mga taon at ganoon pa rin ang takbo ng buhay. Pagka-graduate niya, tinulungan niya si Mang Ramon na palakihin pa ang talyer. Sila na mismo ang tinatawag ng mga kapitbahay kapag nasisiraan ng mga motor at sasakyan. Pero sa likod ng lahat ng yon, may mga sandaling tinatamaan pa rin si Peter ng kalungkutan. Lalo na kapag nakikita niyang may nag-aabot ng pagkain sa isa't isa sa labas ng karinderya. O kaya ay magkasabay sa tricycle ang mga magkasintahan at nagtatawanan. Lahat ba naman ng mga nagkakagusto sa kanya noon, puro take na. Isang gabi, habang abala siya sa pag-aayos ng motor, lumapit si Mang Ramon, dala ang isang tasa ng kape. Anak, nakikita ko, pagod ka na sa araw-araw. Pero, masaya ka ba? Napahinto si Peter, tumingala siya sa ama at ngumiti. Masaya naman, Tay. Pagod, oo, pero masaya. Walang ibang dahilan ng pagod mo? Napaisip siya sandali. Wala naman, Tay. Siguro minsan lang, gusto ko rin maramdaman yung tinatawag nilang love. Pero hindi ko rin alam kung paano. Hindi mo naman kailangan madaliin yan, sabi ni Mang Ramon habang pinapahira ng langis ang kamay nito. Darating yan pag handa ka na. Pero sana pag dumating yung babae, huwag mong palampasin. Ang mga pagkakataon, minsan lang kumatok. Saka mas okay kasi mas mature ka nang mag-isip. Mas kaya nang humawak ng relasyon. Makalipas ang ilang linggo, habang nag-aayos siya ng gulong sa labas ng talyer, biglang huminto ang isang pulang kotse sa tapat nila. Bumaba ang isang babae, maayos manamit, may dalang bag, at halatang hindi taga roon. Kuya, marunong po ba kayong magpalit ng gulong? Opo, miss. Mabilis na sagot ni Peter at agad na tumakbo papalapit. Flat po ba? Oo nasa gitna pa ako ng biyahe papuntang Dasma. Napansin ko na lang kumakalansing. Habang inaayos niya ang gulong, napansin niya ang mga kuko nito na mapula at ang bango ng pabango nito nakakaiba sa amoy ng langis na nakasanayan niya. Tumingala siya saglit at nagkatinginan sila. Yun na naman, na-attract siya sa babae. Yun nga lang, wala naman siyang lakas ng loob. Customer niya rin ito, kaya hindi pwedeng landiin. Ngumiti ang babae. Salamat ha,
Sayang, late na ako sa meeting. Ngumiti si Peter pero agad ibinaling ang tingin sa trabaho. Walang anuman po. Nang matapos, sinabi niya kung magkano. Agad namang nag-abot ang babaeng kliyente. Ngumiti ulit ito, saka binigyan siya ng tip. Ikaw ha, mukhang masipag ka. Kung nandito ang boyfriend ko, hindi sana ganito. Natigilan si Peter pero ngumiti rin. May boyfriend na pala. Mabuti na lang at hindi niya nilandi. Bahagya siyang kinabahan doon. Hindi pa naman nauubos ang babae para manulot na lang siya. Habang papalayo ang kotse, napangiti siya ng mag-isa. Hindi dahil may espesyal na nangyari, kundi kahit sandali lang, naramdaman niyang kaya niya naman sigurong lumandi at magkagusto ulit. Kinagabihan, habang nasa labas siya ng bahay, tumingin siya sa mga bituin. Pag dumating yung panahon, sana yung mamahalin ko. Simple lang at susuportahan ako sa mga pangarap ko. Mula sa loob ng bahay, sumilip si Mang Ramon. Sino ang kausap mo dyan, anak? Napatawa si Peter. Wala tay, sarili ko lang. At doon niya naisip na wala pa siyang minamahal, pero hindi dahil takot siya, kundi dahil pinipili niyang hintayin ang tamang pagkakataon. At ang araw na kaya niya nang magmahal ng walang iiwanan, walang kulang at walang hiya sa sarili. Sa puso ni Peter, alam niyang darating din yon. Pero sa ngayon, pauunlarin niya muna ang kanyang sarili. At nangangako siya na kapag dumating na ang tamang babae, siya na mismo ang magpapatunay na karapat-dapat siyang mahalin. Isang mainit na hapon, ang talyer ni na Peter at Mang Ramon ay puno ng tunog ng makina, lagitik ng bakal at halakhak ng mga tambay na madalas nakikiupo roon para makipagkwentuhan. Si Peter abala sa ilalim ng isang motor habang pinupunasan ng langis ang kanyang kamay gamit ang lumang basahan. Biglang sumulpot si Jom, ang matalik niyang kaibigan, dala ang ngiti na parang may binabalak. Pare! Peter! Kailangan nating mag-usap! Hindi pa man siya nakaka-react, inabot na agad ni Jom ang isang soft drinks na dala nito sa kanya. Ano na naman to? Tanong ni Peter at pinunasan ang pawis sa noo. May good news ako! Napataas ang kilay ni Peter. Kung tungkol yan sa pustahan nyo kung kailan ako magkaka-girlfriend, pass na agad ako. Hay, hindi bro, legit na to. Umupo si Jom sa lumang monoblock at ngumisi. Naalala mo si Trina? Yung girlfriend ko? Kumunot ang noo ni Peter. Oo, yung mahilig sa milk tea at pinagmamayabang mong ginalaw mo sa kotse. Uy, manahimik ka. Takte ka, kapag nalaman niya ng tatay niya, lagot kami. Bahagya niya itong sinungitan. Hindi naman niya yon kasalanan. Pero naiinis lang din siya na makwento si Jom sa gawain ito at ng girlfriend. Hindi man detalyado pero pangit pa rin pakinggan. Parang nakakabastos sa part ng babae. Pero hinayaan niya na lang. Wala naman siyang magagawa sa pagka-playboy ng kanyang kaibigan. Bukod doon, talagang playgirl din naman si Trina. Parang ilang buwan na lang din ang bibilangin bago magsawa ang mga ito sa isa't isa. Oo, yun nga. May kaibigan siya. Single, maganda at maayos kausap. Sabi ni Trina, bagay daw kayo. Pareho kayong matino sa buhay. Patuloy pa ni Jom. Napahinto si Peter sa ginagawa. Ano ka ba, Jom? Huwag mo akong mahadyan Lumandi ka ng siraulo ka. Ang pangalan niya, Ariel Valdez. Napatigil siya. Ariel? Oo, Ariel. 25, may trabaho na. Galing sa pamilya na maayos. Pero hindi maarte. Seryoso rin daw. Alam mo yung tipo ng babae na may class pero simple lang. Ganon ang pagka-describe ni Trina. Kahit naman ganon si Trina, marami pa rin siyang matitinong kaibigan. Bakit ako? Tanong ni Peter at tumaas ang kilay. Madami namang mas gwapo, mas may kotse, mas mayaman. Sinasabi mong classy at baka hindi naman ako makapasa doon. Dahil ikaw yung tipo ng lalaking hindi puro palabas. Sabat ni Jom. Sabi ko nga kay Trina, yung kaibigan ko,
Hindi mayaman pero napakasipag at madiskarte sa buhay. Saka nakatapos ka naman ng college. Ano bang ikakahiya mo? Matino at NGSB. Makipag-date ka na. Napailing si Peter. Nako Jom, alam mo naman ako, hindi ako marunong dyan sa date-date na yan. Kaya nga tutulungan kita. Bro, 26 ka na. Puro trabaho, bahay, kain, tulog. Puro ka pasarap. Wala namang nakakatikim. Naglalaway na yung mga babae dito sa atin sa'yo. Wala ka namang pinapatulan. Inisip ko, baka naman masyado kang choosy. Mataas ang standard kasi matino kang lalaki. Di ba gusto mo ring maranasan yung kilig? Yung may nagmamahal, may nag-aalaga. Kahit isang beses lang. Sinasabi ko sa'yo pare, kapag naranasan mong mahalin at alagaan, nakaka-addict. Tahimik lang si Peter. Hindi niya alam kung paano magre-react. Sa totoo lang, matagal na rin siyang tinutukso ng barkada. Parang robot daw siya at walang feelings. Pero ngayong narinig niya ang pangalan ni Ariel, may kung anong kuryente siyang nararamdaman. Hindi ko alam, Jom. Mahina niyang sabi. Alam ko, kaya nga ako nandito para itulak ka. Ilang araw ang lumipas at hindi pa rin mapakali si Peter. Habang nasa talyer, nahuhuli niyang nakangiti mag-isa ang sarili. Medyo na-excite siya sa ideya ng pakikipag-date. Anak, may nililigawan ka ba? Tanong ni Mang Ramon habang nagkakape. Bakit ganyan kang makangiti? Wala tay. Mabilis na depensa niya. Bakit kanina pa kita nakikitang nakangiti habang nag-aayos ng gulong? May iniisip kang maganda. Ngumiti si Peter saka umiling. Wala po, si Jom lang. Pinipilit akong makipag-date. Parang nakaka-excite lang tay. Date? Ngumiti si Mang Ramon. Abay, ayos yan ah. Matagal na kitang gustong tanungin kung may nagugustuhan ka. Sino naman yung babae? Hindi pa naman po gusto, susubukan pa lang. Saka pa lang naman po ako magkakagusto kapag kilala ko na. Hindi ko pa po kilala. Kaibigan daw po ng girlfriend ni Jom. Tumawa si Mang Ramon. Kung gusto mo, subukan mo. Wala namang mawawala. Basta maging maginoo ka. Huwag kang bastos at ekis yan sa mga babae. Lalo na kung matino ang hanap mo. Opo tay. Sagot niya pero halatang kinakabahan na rin. Kinabukasan, habang nag-aayos siya ng karburador, biglang tumawag si Jom. Pare, ready ka na ba? Saturday, 7 p.m. Sa Jandy's Restaurant sa Imus. Naset ko na. Sumagot naman si Peter. Sure ka na ba dyan? Oo, huwag mo na akong tanungin. Mag-ahit ka na, magbabango, at huwag kang magsuot ng pangtalyer, please. Kahit maraming nagsasabing nakakapaglaway ka kapag nagtatrabaho sa talyer, date pa rin yun. Saka sa restaurant, first impression lasts, kaya ayusin mo na pare. Saka mo na lang ipamoy ang anghit mo kapag girlfriend mo na at komportable na kayo sa isa't isa. Natawa naman si Peter. Ay nako, mas may anghit ka nga, ang kapal mo. Mabango ako kapag nakaligo at kapag hindi gumagawa sa talyer. Sige na, oo na. Gagawin ko ang mga bilin mo. Dumating ang Sabado. Bago pa lang mag-alas 6, hindi pa rin mapakali si Peter. Nakaharap siya sa salamin, suot ang polo na minsan lang niyang ginagamit. Kulay asul yun, pinalansya at halos buhusan na ng pabango. Sinubukan niyang ayusin ang buhok pero parang laging bumabalik sa dati. Tay, okay lang bang itsura ko? Tanong niya kay Mang Ramon na nanonood ng TV. Teka. Tumingin ang matanda mula sa sofa. Ayos naman ah. Malinis at disente. Huwag kang kabahan. Be yourself lang, anak. Ngumiti si Peter. Kahit walang kotse. Anak, kung gusto ka niya, hindi mahalaga yun. Basta huwag kang magpanggap. Maging totoo ka lang sa sarili mo. Sumakay lang siya sa jeep papunta roon. Hindi kasi pwede ang motor niya. Mainit ang hangin ng gabi nang bumaba si Peter mula sa jeep sa tapat ng restaurant na napag-usapan nila. Halos tumakbo siya, pawisan, hingal at halos sabog ang buhok. Tumingin siya sa relo, 1 oras na siyang late. Takta naman, grabe naman kasi ang traffic. Bulong niya sa sarili, sabay punas ng pawis gamit ang panyo. Habang papasok,
Kita niya agad si Ariel na nakaupo malapit sa bintana. Naka-blouse na kulay beige at may maliit na pearl earrings. Maayos ang postura, tahimik na naghihintay habang may hawak na cellphone. Tumingin ito sa kanya at bahagyang umiti. "Peter?" Tawag ni Ariel, may halong gulat pero magiliw pa rin. Oo, sorry talaga, sobra. Traffic sa may coastal tapos nasiraan pa yung jeep na sinakyan ko. Hindi ko kasi pwedeng gamitin ang motor ko ngayon. Grabe ang malas." Halos tuloy-tuloy niyang paliwanag, medyo nahihiya at medyo kinakabahan na. Umiling lang si Ariel at ngumiti. "Okay lang, at least safe kang dumating." Naupo si Peter, pinunasan pa ang pawis sa leeg bago siya umorder. Napansin niyang kahit simple lang ang ayos ni Ariel, may dating ang dalaga. Malambing ang boses at parang may karisma kahit simpleng ngiti lang. Habang kumakain, tahimik silang nag-umpisa. Pero hindi rin nagtagal, nabasag din ang ilangan. "So, sabi ni Jom, mekaniko ka raw?" Tanong ni Ariel habang nilalagay sa plato ang pasta. Oo, sa shop namin ni Papa. May maliit kaming pwesto sa Cavite pero madalas na kaming napapaluwas ng Maynila. Kaya baka magtayo rin kami ron." Nakangiting sabi ni Peter. "Wow, that's nice. Marunong ka mag-ayos ng mga sasakyan." Tumango naman siya, sabay tawa. Natawa si Ariel at doon nagsimula ang ginhawa sa dibdib ni Peter. Kanina, pawis, kaba at hiya ang laman ng utak niya. Pero habang tumatagal, nakakalimutan niyang yun pala ang unang date niya. "Wala ka bang girlfriend before?" Tanong ni Ariel bigla, tila may halong pag-uusisa. Wala. Mabilis na sagot ni Peter at mahinang napangiti. Kasi baka kapag nagka-girlfriend ako, hindi na ako magtrabaho. Magpupuyat na lang kaka-text nung bata ako. Saka wala akong tiwala sa sarili ko. Baka naging mapusok ako. Ayoko rin naman na naglalaro sa relasyon. Hindi naman siguro. Minsan, mas masipag pa nga kapag in love. Nung high school ako, pinayagan ako ng parents ko na magkaroon ng boyfriend. Naging inspiration ko lang sa studies ko. Sagot ni Ariel sabay ngiti. At parang lumambot lalo ang mundo kay Peter. Pagkatapos ng halos 1 oras ng kwentuhan tungkol sa trabaho, sa paborito nilang pagkain, sa mga lugar na gusto nilang puntahan, napansin ni Peter na halos hindi na siya kinakabahan. "Ang gaan mong kausap," sabi ni Peter at napatingin sandali sa lamesa. "Akala ko maiilang ako buong gabi." "Ganon din ang feel ko," sagot ni Ariel. "Mabait ka pala." "Pala? Akala mo ba suplado ako?" Ngumiti ang dalaga. "Medyo, kasi sabi ni Jom, puro trabaho ka raw." Kasi ayoko magka-problema. Pero ngayon, parang okay rin pala na lumabas minsan." Hanggang sa dumating ang bill, nilapag ng waiter ang resibo sa mesa. Tumango si Peter at nilabas ang wallet sa bulsa, pero wala. Mabilis niyang kinapa ang likod na bulsa, jacket at bag, pero wala talaga. Wait lang ah. Sabi niya kay Ariel at tinatawanan pa niya ng pilit. "Baka naiwan ko lang sa kung saan. O baka nahulog." Tumango lang si Ariel, medyo nagulat pero kalmado. Paglabas ni Peter, agad siyang pumunta sa may labasan at tinawagan ang kaibigan niya. "Jom, bro, emergency. Nawala ang wallet ko. Pwede bang pa-Gcash ng kaunti lang pambayad sa dinner at pamasahe ko? Babayaran ko agad bukas." "Pre, nasa biyahe ako. Hindi ito yung cellphone ko na may Gcash. Wait, gagawan ko ng paraan." Sumunod, tinawagan niya si Mang Ramon. Pero hindi sumasagot ang kanyang ama. Baka nasa labas yon at may inaayos. Hindi naman kasi mas cellphone ang tatay niya. Habang hindi sinasagot ang kanyang tawag, napahawak si Peter sa ulo. Hindi niya alam kung maiiyak o matatawa sa sitwasyon. Maganda na sana ang unang date niya. Ganoon pa ang nangyari. "Hindi pwede to," bulong niya. "Hindi ako pwedeng mukhang timang dito." Makalipas ang ilang minuto, tumawag ulit si Jom. Magsesend daw ang nanay nito ng pera sa kanya.
Habang hinihintay pumasok ang pera, parang may pawis na malamig na bumaba sa batok niya. Sa isip ni Peter, baka isipin ni Ariel na manloloko siya. Nangako rin kasi siya na siya ang magbabayad sa first date nila. Nang makita niyang pumasok na ang pera, halos tumakbo siya pabalik ng restaurant. Pagpasok niya, agad siyang tumingin sa mesa nila. Bahagya siyang natigilan nang wala na si Ariel doon. Lumapit siya sa waiter. Kuya, yung kasama kong babae, umalis? Tumango ang waiter. Opo sir, sabi po niya, siya na po ang magbabayad. Iniwan po niya itong resibo. Kinuha ni Peter ang resibo na fully paid na. Napapikit na lang siya. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matawa o malungkot. Lumabas siya ng resto, tinitigan ang kalsada, at parang umaasa pa rin na babalik si Ariel. Pero wala na. Ang tanging naramdaman niya ay kahihiyan lamang. Tahimik ang gabi habang naglalakad si Peter pa uwi. Ilang jeep ang dumaan pero hindi siya sumakay. Hindi dahil wala siyang pamasahe, kundi parang gusto niyang maramdaman ang bigat ng bawat hakbang. Ang unang date ko, ganito pa natapos. Habang binabaybay niya ang madilim na kalsada papunta sa terminal, ramdam niya ang lagkit ng pawis sa batok. Ang bigat sa dibdib at ang paulit-ulit na pag-replay sa isipan niya ng eksena sa restaurant. Pagdating sa maliit nilang bahay sa Cavite, halos hating gabi na. Binuksan niya ang gate ng dahan-dahan para hindi magising si Mang Ramon. Pero nandoon pa rin ang papa niya at gising na gising, nag-aayos ng kotse. Anak, ayos ka lang? Tanong nito agad. Okay lang tay, pagod lang. Sigurado ka? Kanina pa kitang iniisip. Tumawag ka kasi kanina. Pasensya na, hindi ko nasagot. Gusto sana kitang tawagan, kaso inisip ko baka may istorbo ko ang date mo. Ngumiti siya ng pilit. Ayos lang tay, wala namang patutunguhan yun. Nawalan po ako ng wallet. Siya tuloy ang nagbayad. Nakakahiya. Pagpasok niya sa kwarto, humiga siya agad. Binuksan niyang cellphone at doon niya nakita ang chat box nila ni Ariel. Pinindot niyang message bar at nagsimulang mag-type. Hi Ariel, gusto ko lang mag-sorry talaga sa nangyari kanina. Hindi ko sinasadya. Naiwan o nahulog yata yung wallet ko sa jeep. Nakakahiya, alam ko. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag pero totoo ang sinabi ko. Gusto ko sanang bumawi. Hindi ako sanay sa ganitong sitwasyon. Hindi rin ako sanay makipag-date pero gusto ko sanang magpasalamat. Kasi kahit late ako, tinanggap mo pa rin akong kausap. Sorry talaga, Ariel. Pinindot niyang send. Kinabukasan, maaga pa lang ay gising na si Mang Ramon. Tinimplahan siya ng kape at kahit hindi nito tinatanong, naramdaman ni Peter na gusto nitong kumustahin siya ulit. Anak, sabi ni Mang Ramon habang inaayos ang motor. Minsan, hindi talaga perpekto ang unang subok. Tahimik lang si Peter. Tinitigan niya ang kape. Wala talaga siya sa mood dahil sa nasirang date. Hindi naman malalim ang pagkagusto niya kay Ariel, pero nakakahiya pa rin talaga ang nangyari. Tay, mahina niyang sabi. Nakakahiya. Hindi ko nga alam kung paano ko haharap ulit sa barkada ko. Puro asar lang ang maririnig ko. Eh di, itawa mo na lang. Sagot ni Mang Ramon. Mas nakakahiya kung tatakasan mo yun. Yun naman talaga ang nangyari. Hindi ko kasi kayang tawanan, tay. Sagot ni Peter, sabay ngiti, pero halatang pilit. Para kasing hindi lang siya bastang palpak na date. Parang pagkabigo. Pagkabigo? Ulit ni Mang Ramon at napatingin sa kanya. Opo, akala ko kasi kaya ko nang magpakita ng maayos. Na kaya ko nang ipakita na hindi ako ang batang laging may grasa sa kamay. Pero ayun, sa unang pagkakataon na sinubukan kong maging lalaki, nagmukha akong kawawa. Natahimik ang tatay niya. Pagkatapos ng ilang segundo, natawa na lang ang kanyang ama. Eh, kita mo, kahit ako nadudumihan pa rin. Hindi mo kailangang magpanggap para lang magmukhang maayos. Kung mabuting tao ka, kita yun kahit may grasa ka sa kamay. Okay lang yan. Marami pang babae. Marami pang pagkakataon.
Pero kahit anong payo ni Mang Ramon, hindi pa rin gumaan ang loob ni Peter. Kinabukasan, nagkita sila ng barkada na sina Jom, Rico at Leo doon sa karinderya malapit sa shop. Bro, Tawag agad ni Jom. kumusta ang date mo kay Ariel? Nanghiram ka sa akin ng pera, di ba? Ngumuso naman si Peter at nag-request pa ng extra rice. Ayos lang. Ayos lang. Hindi nga. Ilang beses ka naming inasar na mag-date ka na tapos gayon, biglang ayos lang. Tumawa si Rico. Aba, baka may nangyaring something ha? Napatingin si Peter saka napailing. Oo, may nangyari. Kay Hian. Natahimik ang mga ito. Ah, anong ibig mong sabihin? Tanong ni Leo. Huminga siya ng malalim. Nawala yung wallet ko, bro. Hindi ko nabayaran yung bill. Siya pa yung nagbayad. Pagbalik ko, wala na siya. Hindi ako hinintay. Nag-message ako pag uwi ko pero hindi na nag-reply. Tinawanan tuloy siya ng mga kaibigan. Kaya naman, isa-isa niyang binatukan. Hindi nakakatawa mga bro. Sabi niya at tuloy-tuloy ang subo ng pagkain. Para sa inyo siguro, joke lang yun. Pero sa akin, parang nadurog ang pride ko. Kinabukasan, parang wala siyang gana sa shop. Ni hindi siya nagsalita buong araw habang si Mang Ramon naman paminsan-minsan lang tumitingin sa kanya. At parang alam nito na kailangan lang niya ng tahimik na espasyo. Nang sumapit ang gabi, bago matulog, binuksan ulit ni Peter ang cellphone. Wala pa ring reply si Ariel. Walang kahit isang scene lang. Mukhang restricted na yata siya sa messages nito. Sinubukan niyang mag-text ulit. Naiintindihan ko kung ayaw mo nang makipag-usap. Gusto ko lang sabihin na hindi ko sinadya. Sana alam mong hindi ako yung lalaking hindi marunong magpasalamat. Pero bago niya pa mapindot ang send, tinanggal na agad ni Peter. Pinatay niyang cellphone, humiga at tumitig sa kisame. Sa katahimikan ng gabi, maririnig lang ang mahinang ugong ng mga kuliglig sa labas at ang mabigat niyang buntong hininga. Para kay Peter, hindi lang yon tungkol sa nawawalang wallet o sa pagkain na hindi niya nabayaran. Yun ang pakiramdam na kahit gaano siya magsikap, kahit gaano niya gustong maging karapat-dapat, minsan sa mata ng iba, isa pa rin siyang pagkakamali. Lumipas ang mga buwan pagkatapos ng gabing yon, ang gabing halos lamunin ng kahihiyan si Peter. Unti-unting bumalik ang tahimik na ritmo ng buhay niya. Wala ng texts, wala ng date, at wala ng pag-asang humabol pa. Anak, pakitanggal yung gulong ni Mang Rudy. Sigaw ni Mang Ramon habang nakayuko sa ilalim ng motor. Opo tay. Sagot ni Peter sabay punas ng pawis sa noo. Bago pa man tumama ang tanghaling tapat, kumikintab na ang balat ni Peter sa pawis at grasa. Nakasando lang siya, bakas ang araw-araw na pagod sa mukha niya, pero hindi siya nagreklamo. Sa gilid ng shop, may maliit ng tarpaulin na bagong gawa. Ramon and Peter's Motofix. Kahit simple lang, may ngiti sa labi ni Mang Ramon nang makita yon. Sabi ko sa'yo anak, kaya nating palakihin to. May shop na tayo sa Maynila at may ilang tauhan na. Kahit hindi tayo mayaman, basta masipag mabubuhay at aasenso pa rin. Ngumiti si Peter. Pareho silang nagsisikap. Kahit na nakagraduate na siya at may ibang opportunity, dahil nakatapos naman, mas pinili niyang palakihin ang talyer. At paunti-unti, nakikita niyang mas lalawak pa iyon. Tumawa si Ramon. Lumabas ka naman. Bigyan mo na ako ng apo. Hindi ka na nga nakikipag-date hindi ka na rin naglalakwatsa. Napailing naman si Peter. Wala naman akong oras tay. Saka na yan. Hindi ko naman kailangang hanapin. Kapag nakalaan sa akin kusang darating yan. Pagkatapos ng hapunan, habang si Mang Ramon ay nag-aayos ng mga resibo sa maliit na mesa, nakaupo si Peter sa labas at may hawak na tasa ng kape. Tahimik ang paligid at tanging ugong ng mga kuliglig at mahinang tunog ng tricycle sa kanto ang maririnig. Maayos na ang buhay nila. Pwede na siyang mag-asawa. Yun nga lang,
wala pa talagang dumarating. Isang gabi, dumating si Rico, dala ang isang pyesa ng motor. Bro, Tawag nito, sabay upo sa harap ng shop. long time no see ah. Di ka na namin nakikita sa inuman. Busy lang. Sagot ni Peter habang pinupunasan ang wrench. Busy daw bro, tatanda ka na. Kakayuko dyan. Wala ka malang liligawan. Umiling si Peter. Hindi ko kailangan yan ngayon. Grabe ka naman. Ang tagal mo ng single, hindi ka pa rin over dun sa nangyari. Di naman yun, wala lang talaga akong gana. Huminga siya ng malalim. Saka may mga tao talagang hindi swerte sa pag-ibig. Baka naman hindi mo lang binibigyan ng chance. Ngumiti si Peter. Baka rin. Pero okay na ako ngayon. At least may pang-araw-araw kami ni Papa. May lumalaking shop, may kaunting ipon. Yun ang love story ko ngayon at ako at ang negosyo namin. Tumawa si Rico. Ibang klaseng love life yan bro. Humalakhak na lang din siya. Mas okay na yun, mas safe at hindi komplikado. Sa bagay na yun muna siya magpapakasaya. Bago sa pag-ibig na sinasabi ng mga kabarkada niyang nakaka-addict at nakakawindang ng sistema. Pagkaraan ng ilang taon, nagkaroon na sila ng 2 mekaniko sa shop. May bagong pintura na rin ang pader na kulay asul at puti. Kapag umuulan, hindi na tumutulo sa bubong at si Peter unti-unting nasasanay sa ideyang ganoon na lang siguro talaga ang buhay niya. Simple, tahimik at walang sablay pagdating sa babae. Pero minsan, kapag may magkasintahan na dumadaan sa harap ng shop, hindi niya maiwasang mapahinto sandali. Tumatanda na talaga siguro siya, kaya iniisip niya na at nakakainggit na. Pero agad din niyang inalis sa isip ang ganoong mga bagay. Wala siyang oras para sa kalandian. Luho ang pag-ibig. Madalas niyang bulong sa sarili. Kaya wala akong mahanap na pag-ibig para sa akin. Isang gabi, matapos ang mahabang araw sa trabaho, umupo si Peter sa labas ng shop. Bit-bit ang lumang gitara. Tahimik niyang tinugtog ang mga lumang kanta ni Rico Blanco. Mga awiting minsan niyang pinapatugtog noong estudyante pa lang siya. Pumunta si Mang Ramon, dala ang 2 baso ng malamig na beer. Anak, parang ngayon ka lang ulit tumugtog ah. Ngumiti si Peter. Namiss ko lang tay. Tahimik kasi pag ganitong gabi. Hindi mo na binabanggit yung mga babae. Dati kahit papaano may nababanggit kang crush. Dapat nga hindi na crush. Ang tanda mo na, dapat ang kinikwento mo yung babaeng nakikita mong pakakasalan balang araw. Natawa naman siya. Wala na akong panahon dyan tay. Basta okay tayo okay na ako. Saka paano ba yun? Paano mo malalaman kapag tiningnan mo yung babae at siya na ang pakakasalan mo? Ewan ko rin. Sa nanay mo, yan lang ang minahal ko. Basta kapag tinitingnan ko siya, kahit nung panahong nililigawan ko, parang nai-imagine ko na babangon ako sa umaga at siya ang katabi. Ipagluluto niya ako, siya ang magiging ina ng mga anak ko. Pero syempre, hindi ko agad yun kinuwento sa nanay mo. Baka isipin niyang creepy ako. Mahirap pa namang ligawan. Basta ganoon, mararamdaman mo na lang yun anak, kapag nakita mo talaga ang para sa'yo. Tinitigan niya si Mang Ramon at ngumiti ng may halong pag-aalala. Anak, masaya ako na maayos ka. Pero wag mong hayaang pati puso mo ay kalawangin na. Umibig ka. Para sa ng lahat ng to kung ikaw lang mag-isa. Hindi naman habang buhay na kasama mo ko. Napabuntong hininga si Peter. Alam niya naman na darating ang araw na yon. Pero palagi niya pa rin ipinagdarasal sa Diyos na sana tumagal pa ang buhay ng kanyang ama. Lumipas pa ang mga taon pero nanatiling pareho ang daloy ng araw. Gigising ng maaga, mag-aayos ng mga motor at sasakyan. Kakain kasama ang tatay, matutulog ng pagod pero may kaunting ngiti sa mga labi. Hindi marangya pero sapat na at sobrang simple. At tuwing may lalapit na babae sa shop, minsan customer, minsan taga-supply, palaging may pader ang boses ni Peter. Magalang pero maikli at palaging may pagitan.
Ewan niya ba pero bahagyang nawala talaga ang confidence niya. Pero sa paglipas ng panahon, kahit na may mga araw na nagiging maganda, dumarating pa rin talaga ang panahon na kinatatakutan niya. Huwag mo akong titigan ng ganyan. Parang mamamatay na ako ah. Biro ni Mang Ramon, sabay tawa na may halong ubo. Hindi naman po tay. Sagot ni Peter. Kaso kasi, 3 araw na kayong nilalagnat. Dapat magpahinga muna kayo. Ako na muna sa lahat sa shop. Kapag hindi ka pa gumaling, dadalhin na kita sa ospital. Hindi niyo po pwedeng sabihin sa akin na lamig lang yan. Umiling si Mang Ramon. Ikaw, halos hindi ka na rin natutulog. Lalo kang pumapayat. Anong gusto mong mangyari? Pareho tayong mapunta sa ospital. Ngumiti si Peter. Kaya ko to tay. Magpahinga ka na muna dyan at huwag matigas ang ulo. Saglit na muna siyang umalis at naglinis ng bahay. Maya-maya, bumalik siya sa kwarto ni Mang Ramon para bantayan ito. Si Mang Ramon ang unang bumasag ng katahimikan. Alam mo anak, naalala ko nung maliit ka. Lagi ka nakayuko habang nag-aayos ng mga tornilyo. Akala ko noon, basta't matutunan mo lang yung trabaho ay sapat na yun para mabuhay ka. Napatingin si Peter sa ama. Sapat naman po, di ba? Hindi ko na naman kailangan ng iba. Basta maayos natin ang shop, may pambili tayo ng bigas, maayos tayo. Marami na po akong nakamit na bagay. Pero kung ano ako noon, ganun pa rin po ako hanggang ngayon. Tumango si Mang Ramon pero may lungkot sa mga mata. Oo, sapat pero hindi lang naman ganyan anak. Hindi lang pera o trabaho ang bumubuo sa tao. Bumuo ka ng pamilya. Kapag hindi ko naabutan ng magiging apo ko ay mumultuhin talaga kita. Mahinang tumawa si Peter. Maabutan mo pa yan tay. Mahaba pang buhay kapag masamang damo. Nagpatuloy si Mang Ramon. Alam ko, pagkatapos ng nangyari sa unang date mo parang tinuldukan mo ng lahat. Nakikita ko yun anak. Para kang binarahan sa pag-ibig. Pero wag mong hayaang isang pagkakamali o hiyang tumakip sa kabuuan mo. Napayoko si Peter. Tay, hindi ko naman sinasadya. Pero nakakahiya talaga yung nangyari nun. Akala ko, kaya ko nang magmukhang matinong lalaki sa harap ng babae. Ayun, napahiya pa. Hindi po talaga ako marunong manligaw o pumorma sa babae. Tinapik siya ng ama sa balikat. Kapag gustong gusto mo ang babae, natural na lalabas yan. Hindi inaaral ang pagiging matinong lalaki. Hindi sinusukat sa laman ng bulsa mo. Sinusukat yan sa laman ng loob mo, sa tapang mong humarap kahit nadapa ka, sa kabaitan mo kahit nasaktan ka. Hindi nakapagsalita si Peter. Nararamdaman niyang parang may humahaplos sa loob ng dibdib niya. Hindi galing sa kamay ng ama, kundi sa mga salitang bumabaon sa puso niya. Tay, mahina niyang sabi. Paano kung hindi talaga ako para sa pag-ibig? Baka hanggang dito lang ako. Trabaho, bahay, ganun lang siguro talaga ako. Baka hindi ako magaling na asawa. O maging mabuting padre de pamilya katulad mo. Baka maging mag-isa lang po talaga ako. Ngumiti si Mang Ramon at huminga ng malalim. Anak, walang taong ipinanganak para mag-isa. Kahit ako, nang mamatay ang nanay mo, inisip ko rin ganyan. Pero kita mo, tumagal ako kasi may dahilan. Ikaw ang dahilan ko. Kaya ikaw, maghanap ka ng dahilan para tumagal sa mundong ito. Mas magiging masaya at makabuluhan ang buhay kung may mga dahilan ka para magpatuloy. Napasinghap si Peter. Baka sa buhay mo rin dumating yung dahilan na yun. Dagdag ni Mang Ramon at may ngiti sa mga labi. Baka hindi mo palang nakikita. O baka nakita mo na pero hindi mo lang alam na siya pala ang nilaan ng Diyos para sa'yo. Napaisip si Peter. Sa loob ng sandaling yon, naisip niya ang mga babaeng nagkakagusto sa kanya na pinalampas niya lang. Si Ariel na na-disappoint niya, sino nga ba talaga ang para sa kanya? Makalipas ang ilang minuto, nakatulog na si Mang Ramon. Maingat niyang inayos ang kumot nito at saka bumalik sa upuan sa tabi ng kama. Pinagmasdan niya ang mukha ng ama. Napangiti siya at hinaplos ang noo nito.
Isang araw, pagod pero magaan ang pakiramdam ni Peter habang inaayos ang makina ng lumang delivery motorbike sa gilid ng covered court. Pagod na siya pero iba na ang dahilan ng kanyang pagod. Hindi trabaho para sa kita, kundi para sa medyo malaking charity ride na maghahatid ng mga libreng goods sa mga liblib na barangay. 31 na si Peter ng panahong yon. Mas napalawak niya palalo ang shop at mas marami na siyang tauhan. Sa tuwing naiisip niya yung dating araw na halos malusaw siya sa hiya dahil sa nawalang wallet, napapangiti na lang siya. Malayo na siya ron, medyo bankable na, kaya hindi na rin gaanong nakakahiyang humarap sa babae. Boss, okay na po yung brake system. Sigaw ni Arvin, isa sa mga batang nagtatrabaho sa kanya. Check mo pa rin ang oil, baka tumulo ulit sa biyahe. Huwag tayo magtiwala agad sa lumang makina. Sagot ni Peter na abala rin sa trabaho. Mula sa hindi kalayuan, may boses ng babae na nagtanong, "Kuya, kayo po ba si Peter?" Napalingon siya. Sa unang tingin pa lang, parang huminto saglit ang paligid. Nakasuot ang dalaga ng simpleng puting polo shirt na may logo ng charity. Nakatuck-in sa light blue pants at may maayos na ponytail. Hindi sobrang ganda na tipong pang-artista, pero may aura na parang mabait at mayuming tingnan. Maputi ang balat, mahinhin ang ngiti, at may mga mata na parang laging nagmamasid. Oo, ako nga. Sagot ni Peter at pinunasan ang kamay sa basahang may grasa. Anong sadya mo? Ngumiti naman ang babae. Ako si Sonia. Isa po ako sa mga in-charge sa event. Sabi nila, kayo raw po ang mag-ayos ng mga motorsiklo para sa delivery team. Salamat po ha. Naku, wala yun. Gusto ko lang makatulong paminsan-minsan. Hindi masamang magbigay ng oras. Sagot niya at medyo nahihiya sa dalagang nasa harapan niya. Ang bait niyo naman, sabi ni Sonia, sabay tawa ng mahina. Puro lalaki kasi volunteers dito sa mechanical team, kaya medyo nakakahiyang lumapit. Saka puno kayo ng grasa kaya parang busy-busy po kayo. Ngumiti si Peter at napakamot sa batok. Sanay na ma'am. Grasa na yata ang dugo ko. Natawa si Sonia. Ay, wag mo na po akong imam. Sonia na lang. Sige Sonia. Bahagyang napangiti si Peter. Huwag ka na rin mag-upo sa akin. Hindi naman siguro ako ganun katanda para igalang mo ng ganyan. Mabilis lumipas ang oras habang magkasama silang nagtatrabaho. Si Sonia ay maayos na nag-aasikaso ng mga papeles. Naglilista ng mga volunteer, pero minsan ay dumadaan din sa tabi ni Peter para magtanong o mag-abot ng tubig. Uhaw ka na siguro. Alok ni Sonia sabay abot ng malamig na bottled water. Salamat, sabi ni Peter at tinanggap yon. Hindi mo naman kailangan asikasuhin ako. Nahihiyang ngumiti si Sonia. Gusto ko lang. Bihira kasi makakita ng lalaking marunong tumulong ng walang kapalit. Napatingin si Peter sa dalaga. May kung anong init na dumaloy sa dibdib niya. Para siyang kinikiliti sa lambing ng boses ni Sonia. Simple lang ito, walang halong arte at mukhang tipo pa siya. Sanay na lang siguro ako na walang inaasahan, sabi ni Peter at medyo malalim ang tono. Saka masaya talaga akong tumulong sa mga ganito. Nginitian nila ang isa't isa. Sandali pa silang nag-usap, pero maya-maya ay bumalik na sila sa kani-kanilang ginagawa. Magtatanghali na noon nang sabay silang kumain sa gilid ng court. Si Sonia nakaupo sa bangkong gawa sa kahoy at si Peter naman ay nakasandal sa poste. Hawak ang lalagyan ng pagkain niya. Kumakain na rin ang ibang volunteer at ang mga tauhan ni Peter. Luto ng tatay ko, kwento ni Peter. Sabi niya, kahit daw matanda na siya, gusto pa rin niyang ipagluto ako. Ang sweet naman ng tatay mo, sabi ni Sonia. Close na close kayo, no? Oo, siya lang kasi ang natira sa akin. Maagang namatay si nanay, kaya simula bata pa ako, kami na lang dalawa. Nagsasawa na nga kami sa pagmumukha ng isa't isa. Tumawa naman si Sonia.
Para siguro kayong magtropa lang. Pero ang hirap siguro ng ganyan na kayo lang dalawa. Oo, mahirap. Lalo na kay tatay. Pero kinaya naman namin. Ngayon maayos na ang aming buhay. Ang gusto lang niya ngayon mag-asawa na ako at bigyan siya ng apo. Nasa edad na rin naman ako para mag-settle down. Sandali siyang napatitig kay Sonia. Bumagal ang pagnguya ni Peter at saglit na umawang ang bibig. Hindi niya alam kung bakit parang nagpa-fast forward ang lahat. Hindi niya maintindihan kung bakit biglang naisip niyang nilalambing siya nito. Naglalakad sa altar, tinatawag siyang mahal, pinagsisilbihan at nanay ng mga anak nila. Peter, okay ka lang? Tanong ni Sonia. Doon pa lang siya nagising at bigla siyang nasamid sa kinakain. Okay lang. Agad naman siya nitong inabutan ng tubig. Dahan-dahan lang, namumula siya ng bahagya habang umiinom. Umiwas siya ng tingin kay Sonia. Pero lihim siyang napangiti dahil mukhang alam niya na kung ano ang sinasabi ni Mang Ramon noon. Mukhang nakita niya na ang para sa kanya. Pagkatapos ng lunch, bumalik sila sa trabaho. Habang abala siya sa pag-aayos ng makina, si Sonia ay nakatayo sa tabi at hawak ang clipboard. Hindi ka ba mag-aasawa, Peter? Tanong nito bigla at parang walang mali siya pero sa kanya may mali siya talaga. Napatawa si Peter sabay iling. Hindi pa. Wala rin naman kasing nakakapansin sa akin. Hindi nga. Bakit parang hindi ka naniniwala? Biro ni Peter habang nililinis ang chain ng motor. Namula naman ang dalaga. Kasi parang ang bait mo, maalaga, responsable, madaling mahalin. Napatigil si Peter. Dahan-dahan siyang napatingin rito. Madaling mahalin? Natawa si Sonia at halatang nahiya. Sorry, hindi ko sinasadya. I mean, yung tipong nakaka-comfort kang kausap, hindi nakakatakot. Ngumiti si Peter pero sa loob niya, parang may kumislot na matagal ng tahimik. Ang parte ng puso niya na dati niyang pinipigilan. Salamat, Sonia. Tanging nasabi niya. Wala yon, sagot nito at napakagatlabi. Salamat din. Mabuti nandito ka. Ang gaan ng event dahil sa'yo. Gusto niya ring sabihin na magaan ang event na yon dahil dito. Masaya siyang makilala si Sonia. At mukhang kahit hindi siya naniniwala sa love at first sight, mukhang nangyayari na nga sa kanya. Ikaw, kailan ka mag-aasawa? Tanong ni Peter. Bahagyang ngumuso ang dalaga. Depende. Saka asawa agad. Hindi pa nga ako nagkakaroon ng boyfriend. 24 pa lang din ako. Pero gusto ko rin sana makapag-asawa ng maaga. Ideal ko kasing edad na magkaroon ng anak 25. Ayokong matanda na ako tapos bata pang anak ko. Gusto kong makasama ng matagal ang magiging pamilya ko. Umawang ang bibig ni Peter. Ako rin. Wala pang nagiging girlfriend. Pero ikaw, paano mo matutupad yung gusto mong mangyari kung wala ka pa ring boyfriend? Parang kulang na lang sabihin ni Peter na siya na lang ang gawing boyfriend nito. Pero kakakilala pa lang nila. Wala pang ang 24 hours. Baka kapag sinabi niyang parang nakita niya ang future habang nakatingin dito, baka biglang lumayo naman. Dapat hinay-hinay lang. Palagi kasi akong humihingi ng sign kay Lord. Nahihiyang pag-amin ni Sonia. Palagi kong hinihinging sign, siya na ang the one ko kapag may neon green na medyas. Nakita ko kasi sa'yo kaya lumapit ako. Nanlaki ang kanyang mga mata at tiningnan ang medyas niya. Hindi niya planong suotin yon. Ginamit niya lang yon noong nakaraang taon para sa isang party kung saan siya dumalo. Wala siyang magamit na pares ng mga medyas dahil naihian lahat ng kanyang asong si Hugo. Kaya kaysa walang gamitin, yun na lang ang ginamit niya. Nakatago naman sa pants ay yun naman pala nakita ni Sonia. Umawang ang kanyang bibig. Sonia, hindi ko kasi style to. Napilitan lang akong suotin. Mahinang tumawa si Sonia
at namumula na ulit. Kaya nga, hindi rin naman ako mahilig sa neon colors. Naisip ko lang na humingi ng unusual design kay Lord. Sakto, sa'yo ko nakita. Hindi siya makapaniwala. Ang lakas ng tibok ng puso ni Peter. Parang kinikiliti siya mula ingrown sa kuko hanggang split ends ng buhok niya. Kung meron man. Nakita niya ang future niya rito. Samantala, nakita naman ito ang mga sign na hinihingi nito sa Diyos. Maya-maya'y pareho na lang silang natawa. Pagkatapos ng araw, habang papalubog na, naglakad silang dalawa palabas ng covered court. Si Sonia bitbit ang tote bag at si Peter na bitbit ang ilang gamit niya. Dala niya ang kanyang motor pero baka mailang ang dalaga. Kaya hindi na muna niya inaya. Kung tutuusin, kaya niya nang bumili ng kotse. Gayunpaman, mas convenient sa kanya ang motor. Saka na lang niya iisipin ang sasakyan kapag may pamilya na siya. Hatid na kita sa sakayan. Alok ni Peter. Ha? Nakakahiya naman. Wag na. Pagtanggi ni Sonia. Hindi bale. Gusto ko rin maglakad. Pampatanggal pagod. Naglakad silang magkatabi sa kalsadang may mga naglalarong bata. May amoy ng ginisang bawang sa paligid at tunog ng mga tricycle na nagdaraan. Pareho lang silang tahimik pero napapangiti kapag nagkakatinginan. Pagdating nila sa kanto, tumigil si Sonia. Dito na ako. Salamat ha, Peter. Ngumiti si Peter, bit-bit ang ngiting may init at kaba. Ako dapat ang magpasalamat. Matagal na akong hindi nakakaramdam ng ganito kagaan kausap ang isang tao. Namula si Sonia, sabay-sabing, baka maulit pa naman to, 'di ba? Baka nga. Sagot ni Peter, sabay ngiti. Basta, text ka lang. Nasa yun ang number ko. Peter Pogi ang name sa contacts mo. Natawa si Sonia at marahang tumango. Oo, text kita. Sige na. Bye. Pag-alis ng dalaga, naiwan si Peter sa kanto. Nakatingin habang palayo si Sonia. Naiwan pa rin ang amoy ng pabango nito. Pagka-uwi ni Peter, ngiting-ngiti talaga siya. Hinalikan niya pa si Hugo ng paulit-ulit. Tuwang-tuwa na umihi ito sa mga medyas niya. Pati yung neon green niyang medyas na itatapon niya na sana pagkatapos gamitin, yon at maigi niyang nilabhan. Balak niya pangayatang ipa-frame. Anak, saan ka nagpunta at para kang sirahulong pangiti-ngiti dyan? Saka bakit mo piniframe ang medyas na yan? Nagtataka na si Mang Ramon. Nahihibang ka na ba? Malapit na tay. Agad siyang hinampas ng kanyang tatay ng towel. Siraulo, hindi ka pa nakakapag-asawa, umayos-ayos ka. Malakas naman siyang tumawa at pinagmasdan ang medyas na nilabhan. Pinatuyo, pinabanguhan at nilagay sa frame. Ganun pala kapag in love, parang nababaliw na ewan. Parang gagawin kahit mga imposibleng bagay. Tay, mukhang mag-aasawa na yata ako. Nakita ko na yung sinasabi nyo. Nakangiting sabi ni Peter. Agad na napangiti si Mang Ramon at inakbayan siya. Nagpakwento agad kahit wala pa namang nangyayari. Natawa na lang siya. Simula ng araw na yon, nagpatuloy ang mga pag-uusap nila ni Sonia sa chat at texts. Tumatawag din sila sa isa't isa. Mas lalo niyang nakikilala ang dalaga. Isang gabi, bumubuhos ang ulan. Tulog na si Mang Ramon pero si Peter ay gising pa rin. Nakaupo siya sa kama habang hawak ang cellphone. Binabasa niya ang text ni Sonia. May bagong bukas na kainan dito sa may bayan. Sabi nila, masarap daw ang sisig. Libre kita para maiba naman. Napangiti si Peter, parang teenager na kinikilig. Kung kailan siya naging 31 years old, saka naman siya lumandi ng ganoon. Pero wala naman siyang pinagsisisihan, lalo na at si Sonia naman, ang babaeng nilalandi niya. Libre, baka mapahiya ka sa akin. 2 plato ng sisig ang kaya kong ubusin. Napailing si Peter at natawa sa sarili. Ang simple lang ng usapan nila, pero kakaibang saya ang dala. Hindi pilit, hindi mabigat at sobrang kalmado lang. Kinabukasan,
6:00 pa lang ng gabi, naghihintay na si Peter sa labas ng bagong bukas na kainan sa tapat ng plaza. Maliit lang ang lugar pero puno ng tao. May mga ilaw na dilaw na nagbibigay ng mainit na ambience at tugtuging acoustic mula sa isang local band. Nakita niya agad si Sonia na nakasuot ng simpleng floral dress. May dalang maliit na payong at nakangiting parang araw sa gitna ng maulang gabi. "Ang aga mo yata," sabi ni Sonia sabay upo sa harap niya. Sanay akong maaga sa lahat para walang aberya, Sagot ni Peter. Pero ang totoo, ayaw niyang malate katulad ng una niyang date. Umorder sila ng sisig, sinigang na hipon at 4 na kanin. Habang naghihintay, nagkwentuhan sila tungkol sa mga simpleng bagay, tungkol sa trabaho, pamilya at mga goal nila sa buhay. "Hindi mo pa rin ba nakikita ang sarili mong aalis dito sa Cavite?" Tanong ni Sonia at humihigop ng sabaw. Hindi ko alam, Sagot ni Peter. Dito na kasi ako pinanganak. Lahat ng kilala ko nandito. Lahat ng pinagpaguran ko, dito rin. Kahit na may ilang shop na kami sa Maynila, dito pa rin kami umuwi. Napangiti naman si Sonia. "Mabuti naman at stable na kayo ng tatay mo. Ako naman minsan, natatakot ako na tumatanda tapos wala pa ring direksyon. Nakatapos naman ako ng pag-aaral, marketing pero hindi ko masyadong nagagamit. Although, hindi naman kami naghihirap. May minana rin naman kasi kami na lupain ng ate ko mula sa grandparents namin." Okay lang yun. Wala ka namang ginagawang masama. Sabi ni Peter. Mabait ka, matulungin at may trabaho. Hindi lahat may ganyan. Saka hindi naman lahat ng successful katulad ng kung paanong nakikita nating tagumpay. Yung iba mas simple ang buhay pero para sa kanila, success na yun. Yun ang pananaw ni Peter. Marami siyang kaklase noon na mas successful pa kaysa sa kanya. Nakakapag-travel, maraming humahangang tao. Masaya siya para sa mga ito. Masaya rin naman siya para sa kanyang sarili. Marunong siyang makontento, naghangad lang ng simple hanggang sa unti-unti naging malaguna. Minsan nga, tinatawag lang siyang simpleng mekaniko. Kung hindi pa tatanungin, hindi pa malalaman na isa siya sa may-ari ng bawat shop na naipatayo ang mga yon sa sariling sikap. Maya-maya ay dumating ang pagkain. Napakagatlabi siya ng maamoy iyon. Paborito nila ni Mang Ramon ang sisig at pulutan din nila kapag nakikipag-inuman. Nagsimula na rin naman silang kumain. Payat ang dalaga kaya namangha siya na marami rin itong kumain. Nang mapadighay pa nga, sabay na lang silang tumawa. Makalipas ang ilang linggo, naging regular nilang gawain ang kumain sa kung saan-saan. Minsan karinderya, minsan fast food, minsan sa mga mamahaling restaurant. Afford na rin naman kasi yon ni Peter. At palagi niyang sinisigurado na nakasecure ang wallet niya. Habang naglalakad pa sila, napatingin si Peter sa paligid. Noon, lahat yon ay parte lang ng araw niya. Walang kulay at walang halaga. Pero ngayon, parang bawat ilaw ay mas maliwanag, bawat tawanan ay mas totoo. At sa tabi niya, si Sonia na nakangiti at walang halong drama. Parang ang dalaga ang tahimik na sagot sa mga panahon na puro tanong lang ang laman ng buhay ni Peter. Alam mo, Sonia, sabi ni Peter, kung ganito pala ang pakiramdam ng may kasama, sayang pala yung mga taon na pinili kong mag-isa. Hindi mo naman sinayang, sabi ni Sonia. Baka kailangan mo lang talagang pagdaanan yung mga taon na yon para mag-enjoy mo yung ngayon. Saka bata pa ako noon, baka hindi kita lingunin. Natawa naman si Peter nang ma-realize yun. Oo nga pala, 7 taon ang pagitan nating dalawa. Tama ka, hindi naman din ako magkakagusto sa mas bata sa akin. Pero ngayon, parang kalmado na itong puso ko. Bakit? Dati ba hindi? Dati laging nagmamadali, laging takot pero ngayon, napatingin siya sa babaeng nasa tabi niya. Ngayon, parang kaya kong magbagal, magdahan-dahan, para sa'yo. Napangiti naman si Sonia. Wala naman sa akin kung mabagal o mabilis ka. Gusto ko lang ng taong marunong magstay,
yung hindi aalis kapag hindi na madali sa amin ang lahat. Nagtagpo ang mga mata nila at kahit walang halik, walang yakap, sapat na ang tingin para sabihing pareho na silang handa. Nang ihatid ni Peter si Sonia sa kanto, nagpaalam ito ng may ngiti habang inaabot ang helmet. Next week ulit may bagong bukas na karinderya sa kabilang bayan. Sige, Sagot ni Peter. pero ako nang magbabayad. Ha, hindi pwede. Ako naman. Umiling si Peter at tumawa. Hindi ako papayag. Nagkatinginan sila at pareho na lang ulit tumawa. Habang naglalakad si Sonia palayo, pinanood ito ni Peter. Maingay pa rin ang paligid pero para sa kanya, lahat ay parang naging mas tahimik at mas payapa. At sa bawat hakbang, alam niyang may bago nang tumutubo sa loob niya. Hindi yun kagaya ng mabilis na kilig o mababaw na paghanga. Alam niyang unti-unti na yung nagiging pag-ibig. Peter, sabi ni Sonia habang naglalakad sila pa uwi galing sa isang maliit na karinderya. May gusto sana akong sabihin. Agad siyang napatingin sa dalaga. Ano yun? Parang seryoso ka. Huminga muna ng malalim si Sonia bago tumingin sa kanya. Kung gusto mo talagang ligawan ako ng totoo, gusto kong makilala mo muna ang mga magulang ko. Natahimik si Peter ng ilang segundo. Hindi dahil nagulat siya sa sinabi nito, kundi dahil yon ang unang beses na naramdaman niyang seryoso na pala talaga sila. Gusto mong makipagkilala ako sa kanila? Tanong niya at napapangiti na. Tumango si Sonia at marahang sumagot. Oo, hindi naman sa gusto kong gawing komplikado pero ganun talaga kami sa pamilya. Gusto ng parents ko na kapag may nanliligaw sa akin, nagpapakilala muna ng maayos. Respeto lang daw. Ngumiti si Peter. Ayos lang yun. Dapat lang naman talaga. Si tatay gusto ka rin makilala. Pero syempre, hindi pa kita pinapakilala. Baka mabigla ka. Kinikilala pa lang natin ang isa't isa. Sige, pagkatapos ng sa parents ko, ipakilala mo rin ako sa tatay mo. Napakamot ito sa sentido. Baka ma-intimidate ka. Si Papa medyo tahimik pero stricto talaga. Si Mama naman, palangiti yun pero mapanuri. Natawa si Peter. Sige lang. Future extended family ko naman ang haharapin ko. Unti-unting namula ang mga pisngi ni Sonia at mahinang tumawa. Nako, wag kang ganyan. Baka bigla ka na rin mag-back out kapag nakita mo sila. Hindi ako umaatras sa laban, Sonia. Sagot ni Peter at seryoso ang boses. Lalo na kung ikaw naman ang makukuha ko pagkatapos. Kinabukasan, hindi mapakali si Peter. Para siyang estudyanteng may oral exam. Maaga siyang nagising, naglinis ng motor, nagplansya ng polo, at nilinis pati sapatos niyang leather. Tay, Sabi niya habang nag-aayos ng buhok. pahiram po muna ako nitong relo nyo. Alin, itong luma? Tanong ng tatay niya habang nagkakape. Opo, pampaswerte lang. Ngumiti ang matanda. Magpapakilala ka na sa magulang ng nililigawan mo, ano? Namula si Peter. Opo, saka pagkatapos namin, ipapakilala ko naman po siya sa inyo, tay. Maganda yan, anak. Saad ni Mang Ramon. Huwag kang kabahan. Basta totoo ka lang. Huwag mo rin kalimutan magdala ng regalo sa kanila. Kahit maliit malaking bagay yun. Opo, sagot ni Peter. Bibili po ako mamaya ng prutas saka mga bulaklak. Alas 5 ng hapon, nakasakay na siya sa motor, dala ang isang basket ng mangga at lanzones. May isang bouquet din siya ng mga bulaklak para kay Sonia. Habang bumabiyahe, ramdam niya ang kabog ng dibdib. Kalma lang, Peter. Bulong niya sa sarili. Hindi to job interview. Parents lang to ng babaeng gusto mo na baka maging future in-laws mo. Mas lalo tuloy siyang pinagpawisan. Pagdating niya sa bahay ni Sonia, sinalubong siya ng amoy ng nilulutong sinigang at ng mahinang tugtog mula sa speaker. May maliit na hardin sa harap, puno ng mga halaman at may nakasampay pang kortina sa veranda. Bumukas ang pinto, si Sonia na nakadress at ang ganda pa rin. Uy, nandito ka na pala, sabi ng dalaga
Halatang excited pero kinakabahan din. Hindi ako pwedeng malate sa ganitong okasyon. Sabi ni Peter sabay abot ng basket ng prutas at mga bulaklak. Para sa inyo. Sa'yo ang bulaklak. Sa parents mo mga prutas. Ang sweet mo talaga, sabi ni Sonia at malawak na napangiti. Sige, pasok ka na. Pagpasok ni Peter, nakita niya agad ang mga magulang ni Sonia sa sala. Si Mang Oscar na payat, may bigote at tahimik na nakatingin lang. Si Aling Marites naman, mabait ang mukha, pero ang mga mata ay agad siyang sinusuri. Ma, pa, eto nga po pala si Peter, sabi ni Sonia. Yung sinasabi kong kaibigan ko na laging nagyayaya kumain. At manliligaw ko na rin po. Tumayo si Peter at medyo pawisan ng palad. Magandang hapon po. Ako po si Peter Salvador. Pasensya na po kung medyo kabado. Pero gusto ko lang pong sabihin na kung papayagan niyo po, gusto ko sanang ligawan ng formal ang anak ninyo. Tahimik sandali ang paligid. Tumingin si Mang Oscar at hindi agad nagsalita. Inabot nito ang basket ng prutas at inilapag sa mesa. Prutas? Tanong ng ama ni Sonia. Opo, Mang Oscar. Galing po sa palengke kaninang umaga. Pinili ko po yung mga matatamis. Sagot ni Peter at pilit na pinakalma ang sarili. Tumango ang matanda. Salamat. Si Aling Marites naman ang sumingit. Ano bang trabaho mo, iho? Mekaniko po ako, ma'am. May maliit po akong talyer sa may kanto. Minsan nagdi-deliver din ako ng motor parts. May mga shop na rin po ako sa iba't ibang parte ng Cavite at sa Maynila. Marunong ka pala sa makina. Sabi ni Mang Oscar. Sa wakas ay ngumiti ng kaunti. Maganda yung trabaho. Opo, turo po ng tatay ko. Sagot ni Peter at huminga ng malalim. Natahimik sandali. Nagkatinginan sila ni Sonia. Pareho silang kinakabahan. Pero pareho silang umaasa na sana ay makapasa siya sa mga magulang nito. Hanggang sa biglang nagsalita si Aling Marites. Peter, gusto ko lang malaman anong totoo mong intensyon sa anak ko. Ang totoo po, ma'am, gusto ko lang po siyang makasama. Hindi para sayangin ang oras niya kundi para alagaan, patawanin at suportahan. Hindi po ako mayaman pero marunong po akong tumayo sa pangarap ko at magsikap para sa mga bagay na meron po ako ngayon. At kung papalarin, gusto kong maging bahagi rin ako ng mga pangarap niya. Yun nga lang, medyo natigilan siya nang makita si Ariel na bumaba sa hagdan. Kumunot ang noo nito nang makita siya. Si Ariel, ang unang babaeng pinangarap niyang ligawan. Ang babaeng iniwan niyang nagbayad sa unang date nila. Peter? Mahinang sabi ni Ariel at may halong pagkagulat sa boses. Ikaw? Ikaw ang manliligaw ng kapatid ko? Ariel? Halos hindi makapaniwala si Peter at halos hindi makatingin ng diretso. Nagtataka naman si Sonia at ang mga magulang ng mga ito. Tinatanong kung magkakilala ba silang dalawa. Saglit na napatingin si Ariel sa kapatid. Oo, magkakilala kami. Napalunok si Peter. Hindi alam kung dapat bang sabihin na nakapag-date na sila noon. Oo, dati pa. Matagal na. Talaga? Ani Sonia at masayang masaya. Ang liit talaga ng mundo, no? Sige na, pumunta na tayo sa dining area. Ako ang nagluto. Pilit nang ngumiti si Peter at pumasok. Pero sa loob-loob niya, parang lumiliit ang buong mundo. At hindi pa nakatulong ang narinig niya sa ina ni Ariel at Sonia. Anak, hindi ko gusto yung manliligaw mo. Bakit ba kasi nagpapaligaw ka pa sa iba? Bakit hindi ka ron kay Miguel na kababata mo at isa mo pang manliligaw? Mas maganda ang buhay nun. Kapitan na yun sa barko. Hintayin mo na lang na makauwi. Mas kilala pa namin kesa dyan. Saad ng ginang. Agad namang nagsalita si Sonia. Manaman, ayoko nga po kay Miguel. Kaibigan lang po ang turing ko sa kanya. Maganda rin naman po ang buhay ni Peter. Huwag niyo naman pong maliitin ang pagiging mekaniko niya. Low-key lang po talaga siya. Bahagya siyang napayuko. Malakas ang pandinig niya
Kaya maririnig niya talaga yon. Mukhang gusto rin iparinig ng ginang na ayaw nito sa kanya. Para tuloy gusto niya ng umatras. May maipagmamalaki na naman si Peter. Yun nga lang, madali talaga siyang maapektuhan sa sinasabi ng iba. Idagdag pa na iba sa pagkakataong yon. Gustong-gusto niya talaga si Sonia. Mahal na nga yata. Kaya mahalaga sa kanya ang opinyon ng mga taong nakapaligid dito para maging matiwasay ang kanilang mga buhay. Sa hapagkainan, mahina lang ang usapan. Si Sonia, masigla, kwento ng kwento tungkol sa mga ginagawa nila sa charity at sa mga bata. Nakikinig naman si Mang Oscar, pero si Aling Marites naman ay pinapakitang ayaw sa kanya. Sa tapat niya, si Ariel na tahimik, pero ramdam niyang nakamasid. Tuwing nagtatama ang tingin nila, bigla siyang titingin sa plato. Hindi niya alam pero parang katulad ni Aling Marites, hinuhusgahan agad siya nito. Hanggang sa binuksan ni Ariel ang tungkol sa kanila noon. Actually, nag-date kami niyang manliligaw mo, Sonia. Napatingin agad si Sonia sa kanya. Hindi mo sinabi sa akin? Marahang umiling si Peter. Hindi ko naman alam na kapatid mo siya. Nung first time kong makipag-date, si Ariel pala yun. Hindi pa nakatulong na biglang tumawa si Ariel na parang nang-iinsulto. Wala ngang pambayad sa dinner namin. Ako pang nagbayad. Nakikipag-date. Wala naman palang pera. Ate, saway ni Sonia. May pera naman siya. First date niyo yun. Hindi mo naman siya kilala. Huwag niyo naman siyang husgahan ng ganyan. Hindi siya mayabang na tao. Pero nang sandaling yun, parang gustong-gusto niya na talagang magyabang sa mga bagay na nakamit niya. Pero pinigilan lang ni Peter ang sarili. Mas lalo lang siyang magiging bad shot sa pamilya ni Sonia. Sorry kung ikaw ang napagbayad ko nung gabing yon. Seryosong sabi ni Peter. Pero hindi naman ako papasok sa pakikipag-date ng walang pera. Wala akong naging girlfriend. Hindi ako sumubok na makipag-date sa kahit na sino noon dahil alam kong dukha pa lang ako noon. Nang pinakilala ka sa akin, hindi naman ako pumayag ng hindi handa. Handa ako noon at may pera. Talagang naghulog lang ang wallet ko sa kung saan. Nang gabing yon, sinubukan kong manghiram ng pera. Nakahiram ako pero pagbalik ko, wala ka na ron. Umalis ka nang walang paalam at sinabi na lang sa akin ng waiter na ikaw ang nagbayad. Umismid naman si Ariel at nagpatuloy sa pagkain. Napatingin si Peter kay Sonia na halatang nahihiya sa naging asal ng pamilya nito. Pero itong sa amin ni Sonia, iba po ito. Masanda ako at sa kanya ko na nakikita ang hinaharap ko. Ramdam kong ayaw niyo po sa akin para kay Sonia. Pero gusto ko lang din patunayan na deserve ko ang anak ninyo at karapat-dapat din po siya para sa akin. Maagang natapos ang hapunan. Habang hinahatid siya ni Sonia sa labas, panay ang paghingi nito ng sorry sa kanya. Nginitian niya na lang at niyakap. Wala naman itong dapat ikahingi ng tawad. Wala siyang magagawa kung yun ang opinyon ng pamilya nito tungkol sa kanya. Pero sana, buksan ng pamilya Valdez ang puso para sa kanya. Wala naman siyang masamang intensyon sa anak nito na si Sonia. Naglaylo na muna silang dalawa ni Sonia sa pagkikita. Mukha rin kasing may ibang gusto ang mga magulang ng dalaga para rito. Napabuntong hininga na lang siya. Nasa gitna siya ng pagkalas ng makina nang biglang sumulpot ang isa niyang empleyado. Boss, ayos ka lang? Kanina ka pa tahimik ah. Parang may dinadala ka na naman. Napangiti si Peter ng pilit. Wala to, June. Pagod lang siguro. Bakit may problema ba kayo ni Miss Sonia? Tanong ni June habang naglilinis ng motor. Umiling si Peter. Wala naman. Maayos kami. Mabait si Sonia. Pero minsan, may mga bagay lang na hindi natin masabi kung ano pang pwedeng mangyari. Pagkatapos ng trabaho, nagpunta siya sa maliit na karinderya malapit sa talyer. Doon siya madalas magpahinga, nakaupo sa sulok habang pinapanood ang mga dumaraang jeep. Noong kabataan niya, kulang sa pera. Noong una niyang date, kulang sa pagkakataon at nawalan siya ng wallet. Ngayon,
Kahit may negosyo na, kahit kaya niya nang magbigay ng kahit ano, parang laging may marka pa rin ng hiya na hindi nawawala. Ang dami ko ng pinagdaanan. Bulong niya sa sarili habang nilalaro ang kutsarang nakatusok sa kanin. Pero bakit hanggang ngayon, parang kailangan patunayan ko pa rin na karapat-dapat ako. Kinagabihan, habang nag-aayos ng gamit sa bahay, lumapit si Mang Ramon. Anak, napansin kong tahimik ka nitong mga nakaraang araw. May problema ba? Umupo si Peter sa tabi ng kanyang ama at napailing. Wala naman tay, iniisip ko lang, bakit ganun ang buhay? Kahit anong galing mo, may mga taong titingnan ka pa rin base sa nakaraan mo. Sagot ng matanda at dahan-dahan ang tono. May kinalaman ba yan kay Sonia? Ngumiti si Peter ng mahina. Sino pa ba? Tay, naalala niyo yung kwento ko dati? Yung unang date ko? Oo naman, sabi ni Mang Ramon at natawa pa. Yung nawalan ka ng wallet. Hindi ko makalimutan yun. First date mo yun tapos palpak. Kaya yan at hindi ka na ulit sumubok. Yun na nga tay, sagot ni Peter. Yung babae pala, atin ang nililigawan ko ngayon. Natahimik si Mang Ramon at napatingin sa kanya. Ay aba, maliit nga talaga ang mundo. Tumawa si Peter pero may lungkot. Oo nga po, pero tay, ang pangit na ng tingin sa akin. Ayaw pa ng mga magulang sa akin. Mas gusto para kay Sonia yung kapitan daw ng barko na kababata. Mas may tiwala raw sila ron. Bakit? Ayaw ba nilang poging pinapantasya ng mga kababaihan dito? Saka mukha ba ako hindi mapagkakatiwalaan? Hindi naman po ako mukhang kabatan. Saka sa pogi kong to, nasabihan pa ng ganun. Natawa na lang ang kanyang ama. Ang hangin mo na anak, na in love ka lang eh, ang yabang mo na. Kahit medyo nakakaramdam ng inis, natawa na lang din si Peter. Magaan talagang kausap ang tatay niya. Hinaplos ni Mang Ramon ang kanyang mukha. Taktang yan. Sino bang ayaw sa pogi kong anak? Sugutin na ba natin? Umiling agad si Peter. Di lalo akong nabudget doon. Tay, basta hindi ko na talaga alam kung anong mangyayari sa amin ni Sonia. Gusto kong irespeto ang gusto ng mga magulang niya. Mukhang susunod din si Sonia sa pamilya niya. Kaso tay, mahal ko na yata yun eh. Yung sinasabi mong nakita mo na kay nanay, sa kanya ko nakita. Wala akong ibang maisip na pakakasalan. Siya lang talaga tay. Kung ganun anak, edi itanan mo na lang at tutulungan kita. Napalayo naman siya kay Mang Ramon. Hindi niya alam kung dapat niya bang ituring na biro o seryoso ang mga suggestions nito. Hindi niya magagawa yon. Gugulo lang ang lahat. Matanda na rin sila ni Sonia para sa ganoong klase ng pagtatanan. Ang tanging gusto ni Peter, kung mahal nila ang isa't isa, paninindigan nila yon. Kapag sinagot na siya ni Sonia, pakakasalan at ipaglalaban niya ito. Bahala na, basta piliin lang siya ng dalaga. Subalit ang tumatakbo sa isip ng kanyang ama na si Mang Ramon, katulad din ng iniisip ni Sonia. Isang maulang gabi, nagulat na lang si Peter na kumakatok sa kanila si Sonia. May dala itong mga gamit at namumula ang mga mata. Sonia! Bulalas niya at agad itong hinila papasok sa loob. Gabing-gabi na. Anong ginagawa mo rito? Basang-basa ka pa. Maging si Mang Ramon, nagulat din nang makita si Sonia. Agad namang kumuha si Peter ng tuwalya at pinunasan ang dalaga. Nang tingnan niya ang mukha nito, parang pinipilipit ang kanyang puso. Anong nangyari? Marahang hinaplos ni Peter ang mukha nito. Mataman siyang tiningnan ni Sonia. Peter, magtana na lang tayo? Nalaglag ang panga ni Peter sa sinabi ng dalaga sa kanya. Ayaw niyang gawin yung solusyon sa problema nila. Pero nakikita niya ang desperasyon sa mukha ni Sonia. Para bang maninindigan talaga ito. At yun ang unang beses na ginawa nito yon. Natawa si Mang Ramon at napasipol. Mukhang magiging magulo dito bukas ah. Napayuko si Sonia at mas lalong napaiyak. Hinawakan niya ang mga kamay nito at hinayaan na munang kumalma.
Ano bang nangyari? Mahinang tanong ni Peter. Pulang-pula na ang ilong ni Sonia. Sina mama kasi, hindi ko na matiis ang mga binabato nilang pang-iinsulto sa'yo. Nakakagalit na. Hindi ka naman nila kilala, pero mas lalo na akong napikon nang umuwi ang kababata kong si Miguel. Talagang pinipilit niya ako sa kanya. Ikaw nga ang mahal ko. Ayokong pinipilit ako sa iba. Gusto ko sa'yo kaya magtanan na lang tayo. Lumayo na tayo sa kanila. Niyakap na muna niya si Sonia. Ramdam niyang matindi pa ang emosyon nito. Kaya sinubukan niya munang pakalmahin. Pinaligo niya na rin at pinagbihis. Puro basa ang mga damit nito, kaya pinahiram niya na ng mga damit. Pinagluto niya na rin ng makakain. Nang matapos itong kumain, dinala niya na ito sa kanyang kwarto. Ako na sa extra foam sa baba, saad ni Sonia. Umiling naman siya. Hindi na, dyan ka na sa kama ko para mas komportable ka. Sandali silang natahimik, nagkatitigan sila, kaya para mabawasan ang pagkailang, hinawakan niya ang kamay nito at marahang hinaplos. Hindi tayo pwedeng magtanan, sabi ni Peter at hinaplos ang mukha nito. Hindi tayo matatahimik kapag ganun. Pero haharapin natin sila bukas. Hindi natin to pwedeng takasan at ipaglalaban kita. Ipaglalaban din kita, sabi naman ng dalaga. Namungay ang kanyang mga mata at hinalikan ang kamay nito. Mahal kita at ayokong bigyan ka ng magulong buhay. Kaya haharapin natin to. Hindi tayo tatakas. Nang gabing yon, pinilit nilang matulog. Hindi man sila magkatabi, pero hawak nila ang kamay ng isa't isa. Bukas ay ihahatid niya na ito pa uwi. Mas maigi yon para mas maipakita niya ang maganda niyang intensyon. Ayaw niya rin na mag-alala ang pamilya nito. At nang makapasok sa bahay ng mga Valdez, nakatanggap na agad siya ng malakas na sapak sa ama ni Sonia. Papa, ano ba? Naluluhang sigaw ni Sonia at inalalayan agad siyang tumayo. Napailing si Mang Oscar. Hindi ka kailanman sumuway sa amin. Ngayon lang. Ngayon lang, Sonia. At dahil sa lalaking yan, mas lalo naming aayawan yan. Tumulo ang mga luha ni Sonia. Ganyan kayo eh. Hindi niyo pa man po kilala pero hinuhusgahan niyo na. Ako ang kusang naglayas. Ako ang kusang umalis at hindi ako pinilit ni Peter. Umalis ako kasi naiinis na ako sa kakapilit niyo sa akin kay Miguel. Nakakainis. Nakakagalit. Sonia, himawak siya sa braso ng dalaga para pakalmahin ito. Pero patuloy pa rin si Sonia. Ayoko nga kay Miguel. Si Peter ang mahal ko. Ano bang hindi niyo maintindihan? Ayoko na nga bumalik dito eh. Pero pinilit ako ni Peter para harapin kayong lahat. Tapos ang tingin niyo sa kanya, nakakasama sa akin? Mas lalong napahagulgulo si Sonia at tumingin sa ate Ariel nito. Ikaw ate, napaka-judgmental mo sa kanya. Para lang sa isang araw na na-meet mo siya. Mas kilala ko siya. Mas kilala ko siya kesa sa inyo. Ang baba ng tingin niyo sa kanya. Pero baka nga mahiya pa kayo. Kasi siya, pinaghirapan ng lahat ng meron siya. Hindi siya nanghingi. Hindi siya nagtapak ng ibang tao. Hindi katulad ng mga ginagawa niyo sa kanya ngayon. Niyakap ni Peter si Sonia. Gusto niyang tumahan na ito. Nasasaktan siyang makita itong nasasaktan. Hindi na nakapagsalita ang pamilya ni Sonia. Halatang wala nang masabi ang mga ito. Nahihiya na sa mga pinagagagawa. Pinagdasal ko to eh. Pinagdasal ko po si Peter. Kaya kahit ano pong mangyari, siya po ang pipiliin ko. Huling sabi ni Sonia. Hinawakan naman ni Peter ang kamay ng dalaga at seryosong tumingin sa pamilya nito. Mahal ko po si Sonia. Tatanggapin ko po kung hindi po ninyo ako matatanggap agad para sa kanya. Pero gusto ko pong malaman nyo na kahit ano pa pong maging opinyon ninyo, pakakasalan ko po si Sonia. Hindi ko po siya pababayaan. Magiging mabuting asawa at padre di pamilya po ako para sa bubuuin naming pamilya. Natahimik ang pamilya ni Sonia. Hindi na makaimik ang mga ito. Pero kahit magulo ang lahat, pinili ni Peter na iwan muna si Sonia roon. Kahit hindi siya nirespeto ng mga magulang nito at ni Ariel,
gusto niya pa rin irespeto ang mga ito. Pero bago siya makaalis, bigla siyang tinawag ni Ariel. Sorry. Tipid siyang napangiti at tumango. Pakibantayan si Sonia. Babalik ako bukas para bisitahin siya. Nang makasakay sa kanyang motor, bahagyang gumaan ang kanyang kalooban. Hindi na kailangan ng maraming paliwanag. Sapat na ang simpleng sorry na yon para magpatawad si Peter. Simula ng araw na yon, palagi na siyang bumibisita sa bahay ni Sonia. Hindi sila madaling natanggap pero wala na rin namang nagawa. At nang kinasal sila ni Sonia, dumalo pa rin naman si Mang Oscar at Aling Marites. Pero alam ni Peter na balang araw, lalambot din ang mga puso ng mga ito sa kanya. Mahal, kain ka na. Mamaya na ulit yan, mahinahong sabi ni Sonia. Tinigil niya naman ang pag-aayos ng sasakyan at agad na hinubad ang sando. Sige, wait lang. Maliligo lang. Sasama ka? Pinandilatan agad dyan ni Sonia ng mga mata. Bibig mo, nandyan ang mga bata saka si tatay. Nandyan din sila mama at papa. Pilyo naman siyang umiti. Oh, bakit? Wala namang masama sa sinabi ko. Sabay lang naman maligo. Wala namang gagawin. Napairap si Sonia at hinampas siya sa dibdib. Ang landi mo. Bilis na. Amoy grasa ka. Amoy kalawang. Yak! Malakas naman siyang tumawa at agad itong niyakap. Napatili na lang si Sonia at kumapit na ang amoy niya rito. Napilitan na lang din talagang sumabay sa kanya sa paliligo. Medyo nakakatawa ang pinagdaanan ng love story nila. Parehong matino pero parang ang dami pang hadlang. Gayunpaman, naniniwala pa rin sila na sila ang nakalaan para sa isa't isa. Kaya masasabi ni Peter na sulit ipaglaban ang pag-ibig na yon. Ang kwento ni na Peter at Sonia ay paalala sa ating lahat na ang tunay na halaga ng tao ay hindi nasusukat sa pera, trabaho o panlabas na anyo, kundi sa kabutihan ng puso at respeto sa kapwa. Minsan, dumaraan tayo sa hiya, pagkukulang at mga panahong iniisip natin na hindi tayo sapat. Pero doon naman talaga tayo hinuhubog ng buhay. Muli, ako po si Skylar Guro at sana'y may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.